Simula nga po mga idol mula nang magkampiyon ng Denver Nuggets taong 2023, nagkaroon rin naman ang front office ng pagkakataon na literal mapa-improve ang roster sa pagkuha ng mga bagong player. At isa sa parte ng lineup na lumakas ng todo ay ang kanilang front court matapos nilang makuha sa isang trade si Jonas Valanciunas na siyang gagamitin nila bilang backup center ni Nikola Jokic at ang ipangpapalit sa dating big man na si DeAndre Jordan. Kumpara kay Jordan, mas playable nga si Valanciunas sa mga competitive games lalo sa playoffs dahil sa kanyang opensa, rebounding, defensive presence, kaya siya ang pinaka nababagay na sentrong katandem ni Nikola Jokic. And since pareho silang dominanteng big man, hindi na nakakagulat bakit inilagay sila ng mga analyst ng Denver Nuggets ngayon sa may pinakamalakas na front court next season. Sa tuwing makakalaban nga ng teams ang Nuggets, siguradong ikukonsidera ng mga itong gumamit ng big lineup dahil kung hindi nila kayang sabayan dito ang Denver dahil sa dalawang ito na napakadelikadong kalaban. Samantala, mismong si Luka Doncic na ang nagsabi sa media, bagamat hindi dumalo si LeBron James sa kanyang contract signing, binati pa rin naman siya nito matapos silang magkaroon ng FaceTime. Sa madaling salita, maayos pa rin ang relasyon ng dalawa ni LeBron, Luka at front office ng Lakers kahit unti-unti silang nagta-transition sa bagong era ni Luka Doncic. Sa katunayan, sinabi na rin naman ni Rob Pelinka na willing talaga sila ang buong prangkisa na panatilihin ng mas matagal si LeBron sa pagbibigay sa kanya ng isang ring bago ang contract extension. Pero hindi kagaya ng kontrata nito, inaasahan na mababa ito ng sobra dahil sa kanyang edad. Maaaring humingi sa kanya ang Lakers ng pay cut next year, kaya ang posibleng maging bagong kontrata ni LeBron James sa team aabot ng $25 to $30 million kada taon base sa isang NBA analyst. Sa kabilang banda, simula nga po nang makuha ng Philadelphia 76ers si Paul George last year, umasa nga sana ang buong prangkisa na malaki ang may tutulong nito para maging competitive sila sa Eastern Conference. Ngunit imbes na lumakas, patuloy rin naman silang minamalas matapos magsunod-sunod ang pagtatamo ng injury ng halos lahat ng mga key player na siyang rason bakit maaga silang bumagsak sa standings at hindi na nakapasok pa sa playoffs. Siyempre, ang masakla pa dyan kahit man nasa off-season ng 76ers, hindi pa rin sila tinatantanan ng injury matapos maibalitang may panibagong injury na naman si Paul George sa tuhod dahil sa kanyang workout noong nakaraang araw. At dahil dyan expected na hindi na naman makakasama si George sa lineup ng 76ers. Pagtutuunan muna nga nito ang pagre-recover sa kanyang injury upang hindi ito lumala at makaapekto sa kanilang kampanya sa susunod na season. Sa ngayon, hindi kagandahan ang stint ni Paul George sa kanilang prangkisa.